for today's mini vlog guys, papakita ko sa inyo guys yung mga lalaki na gagwapuhan dito sa ating bansa. Kasi may mga pageant ngayon guys na lumalaban sila guys hanggang sa kasalukuyan. So, yung mga vlogger, binablog din sila ng mga vlogger guys. Sophisticated ang kanilang mga ginagawa dito sa ating, alam mo yung ano ko, parang puyat ako guys. Especially guys, ito yung ating mini vlog. So, mapakwento muna tayo. Pasensya na kayo sa mukha ko kasi ganito talaga yung mukha natin. Mag mini vlog muna tayo. Ito siya guys ay pageant na mga boylet sa international, hindi, dito lang sa Pilipinas. So, ipapakita natin sa inyo ang mga mandirigmang pageant. Especially, ito po ay ginanap dito lang pa sa ating bansa, sa Pilipinas. Diba? Kaya, manood kayo, kaya ipapakita natin yung kanilang performance. Kung ready ka na po, ay i-watch mo lang yung aking channel dito po sa mini vlog na Robert Cabello. Especially, ito po yung pageant na sinasalihan ng mga artista, mga sikat na mga, dapat pag sumali ka talaga sa pageant is paid yung katawan mo. Tapos specifically, dapat maganda yung auras mo, magaling ka sa ganitong situation. As a part of mini vlog, that's the pointed is meron kang ipagmamalaking pageant. So, dapat i-train yourself. Dapat may training ka sa pagdating sa pageant. Like, Q&A portion, tapos yung talent fee, tapos yung paggawa mo ng mga content, di ba? Dapat magaling ka mag-rampa or sudaisi kasi yun ang tinitingnan ng ating mga judges. Mga judges natin, namimili po sila ng content, yung paggawa ng magandang walk, ganon. Sa pageant is very, most talented person ang paggawa. Kung gwapo ka or si macho ka, so dapat ang gawin mo is movement and light, tapos mayroon kang talent person, kasi just the weight of life to competition in the reality of character or side I see yung passion mo sa pagiging isang modelo sa Pilipinas. Kasi tinitingnan dito sa Pilipinas yung magagaling na mga pageantera, it's just the remindset of life to reasonable, sabi nga nila. Especially guys, kung napapanood mo yung mini vlog natin guys, mas more than of people of pageant ang hinahangaan ng mga Pilipino sa ating lugar. Kasi once again, the pageant is pinapakita dito guys yung magagandang physical figurity, tapos yung attitude is the most important to real reaction to judge the improvement. Minsan yung mga judges, just the recently about you want to go, kasi nagkakamali din sila about the Q&A portion, ganon. Parang may mga mali or may mga hindi tumpak na sagutan dito sa Q&A portion, no? Like what you said sometimes. So, dapat alam mo yun kung ano yung dapat mong gawin sa pagiging isang judge mentalistic. So, I think it's also for everything that we can be focusing about what you see and what you want. Charot. Yun guys. Yun lang guys yung ating mga maintenance mini vlog. Kasi it's just the problem about the realization in life. You go and you want to faster. Charot. Yun lang guys yung ating pinapakita dito sa ating mini vlog, kung we have to continue using about what if ever in
mananalo ka or hindi ka mananalo, I quietly, forever, closely, I think yun talaga yung pageant. Sa pageant kasi is very competition. So, I think it's reality season. Dapat magaling ka mag-auras bell. Ang mga kandidata dito guys ay Cebu, tapos marami ditong mga pageanter, Tacloban City, tapos ano pa ba to? Tacloban. Si Tacloban is beautiful siya, pero ano siya, parang fit lang yung katawan niya, tapos maitim siya. Ang Cebu naman matangkad siya, parang foreigner ang ano niya datingan dito guys. Foreigner siya guys. So yun guys, ang ating mga mini vlog for today's video ay ipagpapatuloy natin ito sa kabanata natin susunod na ating mga vlog. Thank you so much for supporting me sa ating pag-support ng ating video. Thank you. Yung aking story, pero the reality talaga, what if the pageant action, tapos maybe one day, ang ano kasi isang pageantera, nagpa-pageant sila according to physical performance, like a beautiful appearance and dedication in lifestyle. Maybe one day maksungkit nila yung corona, kasi isa competition po yung sinasalihan nila dito sa sa pageant na to, no? Mr. Pilipinas pala to. Miss MR Philippines. So, eventually guys, panoorin mo na lang ang aking mini vlog hanggang sa matapos ka. Maganda naman yung magiging isang resultable charot. 'Di ba? Actually, that's the realization. It's maybe one day parang nakuha ko yung pinapangarap ng mga contestera, is like the beautiful performance. Depende sa depende sa sagot ng Q&A portion. Sa pagsagot nila, dapat magaling sila sumagot. It's that we can also correctionality. Depende sa judges kung ano yung tama or ano yung mali yung pinapakita dito sa kanilang ladies performances. Maybe one day, ganun talaga ang resulta ng kasagutan. Depende yun sa kanila kung ano yung tama or ano yung magiging isang resultable sa kanilang, 'di ba? Pag winner ka naman, maraming competition na dapat siya yung nanalo, ganito ganyan. 'Di ba? Depende yun, nakadepende yun sa kanila kung sino talaga yung tama. Or ano ba talaga yung totoong hugis, charot. Hugis alindog, charot. Especially may mga lahi sila, 'di ba? May mga lahing sila foreigner, or may mga lahi silang artistahin dito sa sa teleseries ng pageant na to. Kagaya ni Surigao del Sur, magaling siya at pogi naman yung kanyang aura. So dito na guys nagtatapos ang ating video.